Maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood dahil dumadami na po tayo dito sa DMA. And as of July 2023, tayo po ay mayroon ng 76,800 na subscribers dito sa YouTube at 150 followers sa Facebook. Ang isa pa pong nakakatuwa dyan, marami po tayong mga katropa na sa ibang bansa nanonood. Kaya naman po maraming mga babayan tayong OFW na nagtatanong sa akin, ano daw ba ang dapat nilang gawin sa mga sasakyan nila bago nila ito igarahe tuwing umalis sila ng matagal para magtrabaho sa ibang bansa. So yan po ang pagkukwentuhan natin ngayon. Ako po si Kuya Mikmik. Welcome or welcome back sa DMA. Ang mga sasakyan po natin ay iiwanan lang natin na hindi umaandar ng 1 o 2 linggo, okay lang po yan. Pero pag aabot ng 3 weeks, 1 buwan, or mas matagal pa. Actually, may mga nagtatanong pa nga sa akin na paano nila iiwanan ng 1 taong hindi umaandar yung sasakyan nila. Well, maganda po sana kung mayroon kayong garahe. Kasi protektado na po agad yung sasakyan nyo mula sa ulan, sa araw, sa vandalism, at saka sa carnappers. Kung wala naman po kayong sariling garahe, mas maganda siguro kung makahanap kayo ng kamag-anak na pwede nyong pagpaparadahan or kaya naman pwede sa public storage. Magbabayad nga lang po kayo. Pero okay lang po, mas protektado naman ng sasakyan nyo kapag ito ay mayroong nasisilungan. Ngayon, kung wala naman po talagang choice, kung hindi po marada sa labas, mas maganda po na bilhan nyo po ng cover na pang outdoor. Yung kahit na umuulan ay hindi nababasa sa loob yung sasakyan. Tapos napoprotektahan pa rin siya laban sa araw. Pero guys, bago nyo iwanan ng matagal ang mga sasakyan nyo, mas maganda po na linisin nyo muna ito, loob at labas. Mas maganda nga kung pati yung makina, linisin nyo na rin. Mas okay din guys kung applyan nyo yan ng wax, para yung mga alikabok at saka moisture ay hindi masyadong kapit. May iwasan po na magkaroon ng mga stains ang pintura at saka ang salamin. Pagkatapos, pagbalik nyo, hindi kayo masyadong mahihirapan na linisin ito. Ang next naman guys, kung meron kayong budget, mas maganda na mag-change oil kayo bago kayo umalis ng matagal. Sabi ko nga po kanina, kung mga 2 or 3 weeks lang po kayong mawawala, okay lang, wag na kayong mag-change oil. Pero kung aabutin na po ng buwan or taon, mas maganda po na palitan nyo muna ito ng bagong langis. Kasi guys, yung lumang langis ay mayroon pong mga contaminants na po pwedeng makadamage sa makina. Ang next naman po ay mag full tank po kayo or punuin nyo ng laman yung fuel tank bago kayo umalis ng matagal. Kasi guys, kapag may space po sa loob yung fuel tank natin, po pwede po dyan mag-accumulate ang moisture at pagmulan po yan ng kalawang. Malaking tulong din po yung haluan nyo ng fuel stabilizer, yung fuel na nasa loob ng tangke. Alam nyo kasi guys, ang mga gasolina natin ngayon may halo po yung ethanol. Naging batas po kasi yan noong 2006 na magkaroon ng ilang porsyentong ethanol ang gasolina natin dahil sa Biofuels Act. Maganda naman po yung ethanol kasi bukod sa pangpataas po yan ng octane ay mas environment friendly po yan. Kaya nga lang po ang ethanol ay nakaka-attract ng moisture kapag matagal nyong hindi gagamitin ang isang sasakyan. Pero pagka yan po ay hinaluan nyo ng fuel stabilizer, mas matagal po yan magde-deteriorate. Kahit abutin po kayo ng 12 months bago kayo makabalik uli. Ang isa po pong tip na may bibigay ko sa inyo ay kung meron kayo mapagbibili na nung sasakyan nyo na i-start at least once a week ng 15 to 20 minutes yung sasakyan. Mas maganda nga po kung ilalabas ng garahe or iikot muna ng konti sa subdivision ng 15 to 20 minutes, mas maganda po ang magiging charge ng battery kung papaanda rin ito at gagamitin kahit na 15 to 20 minutes lang. Mapapainit din ang langis sa loob ng makina para mag-evaporate kung merong mang naipon na moisture. Ang maganda po niyan ay mairo-rotate ang gulong kung ito po ay mailalabas ng garahe. Mas maganda rin po na kapag pinaandar ang sasakyan ay naka-on ng aircon para pati yung mga fan at saka yung compressor mapaikot din at manatiling in working order.
Pero guys, kung wala kayong mapagbibilinan, ang pinakasolusyon na lang po talaga dyan ay tanggalin nyo yung negative ng battery para po hindi madiskarga ang baterya habang wala kayo. Kasi guys, alam nyo, kahit na hindi ginagamit ang sasakyan, meron po yan tinatawag na parasitic loss. Nagdidiskarga po yan ng battery pa konti-konti. Meron po kasing mga accessories ang sasakyan natin na gumagamit ng charge ng battery kahit hindi natin ito pinapaandar. Isa pang tip guys ay huwag nyo pong iwanang naka-engage ang parking brake or yung handbrake bago kayo umalis ng matagal. Pagka po kasi naka-engage ang parking brake, ang ibig sabihin po nun ay may iwanan yung magkadikit yung rotor at saka yung brake pads. Kapag matagal po kasi kayong hindi gagamit ng sasakyan, po pwedeng mag-stack up yan. At pag dumating po yung time na gagamitin nyo na, ay magiging problema nyo pa. Kung mga 1 or 2 buwan lang kayong mawawala, okay na yung lagyan nyo ng pangalso para sigurado kayong hindi uusod yung sasakyan. Pero kung mas matagal pa doon na kayo ay aalis, ang advice ko po ay jackan nyo na lang yung sasakyan, tapos lagyan nyo ng mga jack stand. Kasi guys, alam nyo yung mga gulong ng sasakyan kapag matagal na hindi ginagamit, kusa po yung lumalambot. At kapag yan po ay lumambot or dumapa na, po pwede pong magkaroon ng damage ang mga gulong, magiging deformed po yan. Tapos lastly guys, bago nyo ilagay sa storage ang sasakyan nyo, mag-iwan kayo ng pangontra sa mga peste doon sa loob ng engine bay. Katulad ng mousetrap o kaya mga mothballs. Yung iba gumagamit ng peppermint oil na nilagay sa cotton balls. Yung iba naman paminta doon sa may makina or doon sa paligid ng engine bay para hindi pamahayan ng daga at saka ipis. Kapag matagal po kasing hindi nagagamit ng sasakyan, kuminsan binabahayan po yan talaga ng mga peste. Lalo na po ng daga. Kasi alam nyo guys, yung daga, gustong-gusto nilang nagngangat-ngat ng wire. Diyan po kasi nila hinahasa yung ngipin nila. Gawa ng yung ngipin nila pag hindi nila hinasa ay dire-diretsong humahaba. May mga pagkakataon nga po na pagka may nabibili akong sasakyan na matagal na hindi nagamit na nasa garahe. Kapag binuksan na po yung engine bay, mayroong mga itlog ng butiki, dumi ng mga ipis at saka daga. Kapag medyo minamalas-malas kayo, pati patay na daga o patay na mga insekto ay makikita nyo rin doon. Kapag yan ay hindi nyo nalagyan ng mga pangontra sa peste. So guys, I hope na nakatulong po itong konting kwentuhan natin. Kung meron pa po akong mga nakalimutang sabihin, mangyari lang po na i-comment nyo sa baba para mas humaba ang kwentuhan natin. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!